Tears started to flow on my cheek. Naiiyak na ako. Parang hindi talaga ako makapaniwala. I was so devastated. It was a hard fall for me. Yung lahat ng pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, nawala, lahat yon naubos. Hello mga ka-faith! Welcome again sa ating vlog. My name is Brother Adrian Milag. And today, meron na akong gustong ikwento sa inyo na story na nangyari sa akin personally. Very personal to, kaya sa atin lang to ha. Huwag niyong pagkakalat ha. O, kaya tayo lang nakakaalam nito. Tayo mga nandito, okay? Kay mga subscriber ko, sa atin lang. Pero seriously, I want to be honest and be vulnerable sa inyong lahat. Alam nyo, lately, I feel so exhausted and tired. Sobrang discouraged talaga. I felt na wala nang meaning yung ginagawa ko. Yung parang paulit-ulit na lang, ganyan, di ba? Minsan kasi pag paulit-ulit na yung ginagawa mo, nawawala na yung emotion mo dun eh. Minsan parang nagiging monotonous na lang ang pangyayari. Pero dumarating talaga dyan na parang passive kasi paulit-ulit. There are times na you feel parang wala kang gana. Diba? Parang bang nawala yung fire at yung passion ko o what I'm doing in the online space, and to the point na I want to give up, to stop. At ang daming problema, sunod-sunod. At what worse is, alam nyo yung nangyari? Last April of this year, something happened that can put an exclamation point on my online ministry. Para tumigil na lang ako, just throw in my towel, parang ganun. Alam nyo yung nangyari? All my files on my SSD external hard drive were gone. Nabura po siya lahat. So meaning to say, lahat ng mga previous interviews ko, recorded interviews, mga vlog na ni-record ko na hindi ko pa na-edit at hindi ko pa na-upload, nilalabas sa aking channel at sa aking mga social media platform, lahat po yun ay nabura. And you know what? Alam ko yung iniisip nyo, oh my gosh, Adrian, what happened? Di ba parang, kung ikaw yun, di ba parang pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, inorganize mo, yung mga, di ba, hirap kunin to mga ibang na-interview ko. Nabura po lahat yun. And alam nyo yung tinitignan ko yung screen ng aking computer, ay sobra talaga ako nanlalamig. Kahit medyo summer yun, nanlalamig ka, nanginginig, pinagpapawisan ako. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi to totoo Lord. Huwag naman po, sana masamang panaginip lang ito. Tears started to flow on my cheek. Naiiyak na ako, parang hindi talaga ako makapaniwala. I was so devastated. It was a hard fall for me. Yung lahat ng pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, nawala, lahat yon naubos. And as human as I am, I began to shout. Talaga nagalit ako. Actually, nabato ko pa ngayon mga ilang gamit dito sa bahay namin. Actually, di ko na ikukwento ko ano ba nangyari, paano nabura yun. Pero yun yung nangyari. Nabura po talaga siya lahat. As in, iyak ako ng iyak, na may hikbi, na parang kang bata. Yung mga panahon na yun, parang gusto mo na lang, Lord, ayoko na, pagod na ako. Lord, ginagawa ko naman yung gusto mo. Bakit po ito hinayaan? Lord, bakit nangyari to? And kung hindi nyo po alam, mga ka-faith, na I'm a one-man team here. Kung iniisip nyo, may mga kasama, katulong po ako sa ginagawa ko dito sa social media, wala po. Ako po lahat, nag-shoot, gumagawa ng script, nag-edit ng aking vlog po yan. Lahat na nakikita nyo mga posting ay si Adrian Milag po, lahat gumagawa niyan, okay? May mga tools akong ginagamit that help me to work smart, pero hindi po siya enough eh. Alam niyo yun, kahit may mga software, video editing apps na mas mapapadali, syempre kumukonsume pa rin yan ng time. Buhay ko hindi lang naman bilang isang social media influencer, Catholic content creator, ay isa din po akong asawa, isa din po akong ama. Kailangan ko paghati-hatiin yung oras na yun. At alam nyo, nung pangyayari na yun, hindi ko talaga in denial ako at di mag-sink in sa akin nangyari yun eh. Kaya ang ginawa ko, syempre, I reach out agad sa aking spiritual director na isang Franciscan priest. At sinabi ko yung nangyari sa akin. Then he told me that I should go to Adoration Chapel at ibigay ko lahat ng nararamdaman ko sa Eucharist. And he will pray for me. And he says also that this is attack on me sa ginagawa ko sa social media. At alam nyo, nung ginawa ko yun, nandun ako sa harapan ng Adoration Chapel sa
tabernacle. Alam mo yung point na wala ka talaga masabi. Walang boses or walang words na lumalabas sa isip, utak, or puso mo. I just cried and cried and cried and cried and cried and cried. And God impressed a word in my heart, and He told me this: just go on, Adrian. I will renew your strength. And that's what I did. Even if I don't feel it or like it, I could still continue on what I do. I showed up pa rin sa mga schedule ko ng mga interview, yung mga na-schedule ko na, nag-showed up pa rin ako sa kanila. Ginagawa ko pa rin yung best ko. For me, I treat lahat ng mga interviews ko, kahit sino pa yan, equally important. Yun yung mindset ko. Lahat po sila ay equally important, and they has this amazing wisdom na masishare sa atin. Okay, wala po ako sila pinapanigan dahil ito siya, ito narating niya, ganito. Hindi po. All of them are equally important. All of the files na nabura ay equally important. Lahat yun ay importante. Lahat po yun ay may mabibigay na inspirasyon sa bawat isang nanonood dito sa akin channel. Gusto ko magpakaano sa inyo. I'm tempted na i-cancel na lahat ng mga interview. Just go on a sabbatical leave. I'm sure maintindihan naman ng mga magiging guest ko on what happened kung ikukwento ko po sa kanila yon. But God impressed, just go on, Adrian. So I don't feel it or like it, I continue on what I do. Naging committed ako. I showed up. Yes, gusto ko mag-quit. Gusto kong itigil muna, but I didn't. I showed up. I did the right thing. Ginawa ko ang tama. During your interview, di ba masaya ka, ngumingiti, hello mga ka-faith. But behind the camera after nun ay malungkot, dugmok, at naiiyak pa rin talaga. Yung every time na parang pupunta ka sa interview, here I am, Lord. I just offer to you my struggle as my redemptive suffering. Ino-offer ko sa Diyos yung na-experience ko. Alam nyo, very powerful prayer po yun na every time meron kang problema, meron kang mga challenges, make it a redemptive suffering. I-offer mo kay Lord. Imbes na gumanti ka, mag-retaliate ka, or gumawa ka ng hindi maganda, just do the right thing and offer it to the Lord. And the Lord will handle it. Literally, I take my cross every day. I die to myself to do my responsibility as a content creator, but most importantly as a husband and a father. And this is the cross that I bear every day nung mga panahon na yon. Yung parang, Lord, I didn't know what I will do, what I should be, but I trust in you. I trust in you, Jesus. Alam ko, Lord, may purpose. Alam ko, malalagpasan ko to. Hindi ko naiintindihan bakit. And you know what? Little by little, I was able to overcome that darkness in my life. Little by little, the fire started to spark again. And every bit of the rosary that I'm praying, na dinadasal ko, ino-offer ko talaga yun sa Diyos. Those suffering for the souls in purgatory, those who are experiencing the same suffering that I am experiencing. And you know what? Ito yung maganda sa lahat eh. Sometimes, bakit tayo lumulugmok sa problema? Because we are so attached to that things, person, or ano man yun. Masyado tayo naka-attach doon, masyado tayo nakayakap doon, ayaw nating bitawan, ayaw nating i-let go. At doon nangyari ang lahat, yung God allow me to detach myself doon sa mga files na yun and to follow the will of God in my life. I started to free myself. At alam niyo, nung ginawa ko yun, doon nagsimula yung peace sa puso ko eh. Doon lumawag yung nararamdaman ko sa puso ko. After kong i-let go and surrender yung mga attachment ko na yun sa files na yun. And you know what happened, mga ka-faith? After that, when the time that I surrender, that I detach myself on that, miraculously, God helped me to regain, para mabalik po ulit lahat ng mga files na yun. Okay? So, it's a long story at meron pong tumulong sa akin na isang tao para mabalik yung files ko yun. Syempre, with the help of my wife, siya po yung nakahanap nun. Si Sir Adrian na tumulong sa akin para ma-recover yung mga files. At very reliable po yan, mga ka-faith. So, ilalagay ko yung page niya. Kung meron din kayong ma-experience na mawala yung files nyo, basta kahit ano po yan, kaya niya pong i-recover yan. So ilalagay ko yung details na yan, makikita nyo dito sa screen yung shop niya. Napakabait po at very reliable po. At hindi niya ako tinaga doon sa siningil niya kasi di ba pag mga ganyan medyo
Mahal po yan, costly at matagal po mag-recover ng mga files. Sa mga may tech guy dito, alam nyo po yan. Alam nyo yung nangyari yun? Siyempre, I was so grateful and thankful to God. Lord, thank you so much. Alam nyo, nung niluluk ba ko yung pangyayari na yun, I realized na God allowed me to undergo that process para pagdaanan ko yun. Para meron siyang iparealize sa akin. Kasi there are times na parang nagiging level na sa akin itong ginagawa ko eh. Parang minsan pumapasok talaga sa ulo mo yan eh. Babalansin ka ni Lord para i-humble ka ni Lord, para i-remind ka na Adrian, hindi mo yan ministry. This is mine. Okay? Akin to. You need to surrender to me. So may mga ganun because human as I am, God is always reminding me of who I am, my calling, my purpose. And minsan kasi talaga nagiging, pag paulit-ulit mo na kasi ginagawa, parang siya nagiging work for you. But this is a ministry, this is God's ministry. And ni-remind ni Lord yung calling ko, remind me of my name, Adrian. Kasi ang pangalan pong Adrian means water. In-impress sa puso ko ni Lord to. I called you as Adrian because I will bring life to the barren soil. Which is water gives life, di ba? Yung pangalan mo, nandun po yung purpose mo, nandun yung calling mo, nandun yung God-given mission mo. Okay, so ano yung pangalan mo, kapatid? Kasi when I look back on my life, yes, Adrian means water, very flexible ang water, di ba? Kahit anong butas niyan, papasukin niya na minsan kahit hindi mo maisip, paano may tumulong tubig dyan? Wala namang butas yan, di ba? Find a hole talaga para makalusot siya. Iisip ko yun sa buhay ko, yung mga pangyayari sa buhay ko, na ang dami kong problema, ang dami kong mga challenges, pagsubok na minsan inisip ko, paano ko napagdaanan yun? But I was able to overcome, to survive. I was able to overcome that obstacle, that challenge. Inimpress ni Lord na you are Adrian, you are water. And your mission, mga ka-faith, was attached to it on your name. It's not by accident. You are here dahil tinatawag ka ng Diyos to be a prophet of this generation. Alam nyo, you are here to fulfill your purpose na inintend ng Diyos para sa iyo. Alam ko mga ka-faith, di ba may mga times sa buhay po natin na parang nakakapagod na, nakaka-frustrate, napakahirap ipaglaban ng katotohanan ng mabuti sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. And I've been through it. Muntik na nga ako sumuko eh. Muntik na ako na bumigay na lang sa challenges na yun eh. Pero every time na you are on that situation in your life, remember this mga ka-faith. Tandaan nyo to. God gives the hardest battles to His strongest warriors. And the world needs lover of Jesus. At ikaw po yun, mga ka-faith. Ikaw yun, ka-faith. Ang Diyos ay naniniwala sa'yo. Hindi ka niya bipitawan at hindi ka niya susukuan. Mga ka-faith, kung na-enjoy mo tong vlog na to, itong content na to, meron akong ginawang interview with Brother Mark Mallet. I'm sure na sobra ka ma-inspire dito sa interview na to, na makikita nyo dito somewhere here in the video kung paano nyo siya pwedeng mapanood, or ilalagay ko yung link sa baba ng video na to.